Buksan po natin sa ating mga Biblia, mga Hebreo. Sa bagong tipan po, mga Hebreo. Mga Hebreo, Kapitulo 4, versikulo 14 hanggang 16. Hebreo chapter 4, verse 14 to 16. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahayag. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan, isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya o tulong sa panahon ng pangailangan. Magandang hapon po ulit sa bawat isa. Ngayon po yung ating pag-aaralan, ito po ang aklat po ng mga Hebreo mula po sa Kapitulo 4, mula versikulo 14 hanggang 16. Yung pamagat po nito, yung isang marangal na pinakapunong pari. Isang marangal at pinakapunong pari. Kaya kagaya po ng alam po natin, ito pong tinutukoy po ng bersikulo po na ito ay wala pong iba kundi yung atin pong Panginoong Jesus. Especially po kapag nagkikinig tayo ng Bible Seminar during session 5, nababanggit po ito, tama? Yung pinakapunong pari. Ano po ba yung gawain ng pinakapunong pari? Kapag di nyo po ito alam, di pa kayo ligtas. Ano pong ginagawa ng pinakapunong pari? Ano pong inaalay? Sa Levitico po, chapter 16, especially sa part po na yun, doon po eksakto po yung paniliwanag kung ano po yung ginagawa pinakapunong pari sa loob ng isang taon. Minsan sa isang taon. Yun po yung paghahandog po ng alay para sa kanilang mga kasalanan. Sabi nga po sa Biblia, ang kabayaran ng kanilang kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, para mapatawad yung kanilang mga kasalanan, kailangan po ng dugo. Sabi sa Levitico chapter 17, verse 11, yung dugo, yung siyang tumutubos po ng buhay. Pero sa pagkakataon po na ito, alam po natin, lahat ng nasa lumang tipan, yun po yung mga anino lamang. Tama? Ano po yung tunay na bagay? Yung nasa bagong tipan. Sino po yun? Yung Panginoong Jesus. Kaya nga po yung ginawa ng Panginoong Jesus na pagsasakripisyo o paghahandog sa bagong tipan, ito po yung perpekto at ganap po na nagre-resolba ng lahat ng mga kasalanan ng sangkatauhan, minsan magpakailanman. Tama po? Yun po yung pundasyon ng atin pong kaligtasan. Kaya dapat po sa atin pong buhay, alam na alam po natin to. Bakit po? Minsan may encounter po kayo, nagtatanong po sila, ano yung pinakapunong pari? Sino yon? Actually, doon po connected yung atin pong kaligtasan. Kaya dapat mailinaw po sa atin, kilala po natin, sino po itong pinakapunong pari na ito? Bakit po? Paulit-ulit mong binabanggit. Ano po ba yung ginawang paghahandog po ng Panginoong Jesus? Sa katunayan, ito po aklat ng mga Hebreo, para po ito sa mga Hebreo. Ibig sabihin, para po sa mga Hudyo. Kaya paulit-ulit po na binabanggit po na yung handog na binigay ng Panginoon ay perpekto. Bakit po? Yung mga Hudyo po kasi, sila po ay natutukso pa rin na bumalik sa paniniwala ng Judaismo. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala sa Panginoong Jesus. Sino po hinihintay po nila? Yung hari ng mga hari. Kaya nga po sa kanila pong buhay, wala pa rin pong tunay na kaligtasan. Kasi po iba po yung kanila pong hinihintay. Pero dito po sa aklat ng mga Hebreo, malinaw po dito, yung Panginoong Jesus, siya po yung naghandog, naganap na alay para tubusin po yung lahat ng mga kasalanan ng mga tao. At bilang pinakapunong pari, yun po yung pinakagawain po niya. Tama po? Dapat alam po natin itong bagay po na ito. Kasi po mula po dito, kapag tinanong po tayo pagdating sa kaligtasan, especially kapag may alam sa Biblia, pwede natin ibahagi po itong bagay na ito. Kasi po ito po yung eksakto po na paraan paano po tayo mapatawad. Pero hindi po doon iikot yung ating topic, kundi mula sa verse 14 hanggang 16, iisa-isahin po natin yung mga talata na nakalagay po dito. Una po dito, sa verse 14, sabi dito, yamang tayo mayroong isang marangal at pinakapunong pari. Ito po na yung ating pag-aaralan, yung isang marangal at pinakapunong pari. Sabi po dito, na pumasok sa kalangitan, sino po siya? Si Jesus. Ito po, sino na po dito yung nakabasa na ng lumang tipan?
Nakabasa na ng lumang tipan. Marami pang hindi. 2 beses nabasa yung lumang tipan. Dalawa? Ilan pa lang. Ako, may tanong pa naman ako. Sino po yung pinakaunang punong pari? Sino po? Sino po? Sino po yung pinakaunang pari? Ako. Nakatahan na ito. Si Aaron. Yung pangalawa po, sino po? Si Eleazar. Pangatlo po, sino po? Tama po, si Pinehas. So, yun po yung mga salinlahi po ng pinakapunong pari. Kung makikita po natin, mula po doon, ito po mga punong pari po na ito, namana po nila ito. Tama? Ibig sabihin, meron lang pong linya na mga magiging punong pari. Pero sa pagkakataon po na ito, binanggit po dito ng malinaw, yung pinakapunong pari na binabanggit po dito na si Jesus, sabi po sa kanya, isa po siyang marangal at pinakapunong pari. Ibig sabihin, siya po yung pinaka. Ibig sabihin, pinapakita po dito yung superiority ni Jesus. Ibig sabihin po, mas nakakaigit po siya kaysa po dun sa linya po ni Aaron. Yun po yung Panginoong Jesus. Bakit po siya sinabing marangal at pinakapunong pari? Unang bagay po, sinabi dito, siya po yung pumasok sa kalangitan. Mula po sa mga pinakapunong pari, meron po bang may kakayahan na namatay, muling nabuhay, pumasok sa langit? Wala po, di ba? Lahat po namatay lang po sila. Bukod tanging Panginoong Hesus, siya lang po yung namatay, na muling nabuhay at pumasok po sa langit. Kaya nga para po sa bagay po na ito po isang nakamamanghang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus. At tanging yung Panginoong Hesus lamang po yung makakagawa po nito. Pangalawa po, bakit po siya marangal at pinakapunong pari? Sabi po dito, sa verse 14, si Jesus na anak ng Diyos. Mula sa mga pinakapunong pari, meron po bang ibang sinabihan na sila po ay anak ng Diyos? Wala po, di ba? Tanging yung Panginoong Hesus lang po yung sinabihan na siya po ay anak po ng Diyos. Kaya nga po ulit-ulit po para po sa bagay po na ito, especially po sa ministeryo po ng Panginoong Hesus, lagi pong ine-emphasize, sino po si Jesus? Anak ng Diyos. Bukod tangi lang po sa lahat ng mga pinakapunong pari, siya lang po yung sinasabihan po ng ganito pong bagay. At yung pangatlong bagay po na pinakamaganda po dito po nabanggit po yung salitang si Jesus. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung salitang si Jesus, ito po ay kumakatawan sa kanyang pagiging tao. Ibig sabihin po na pagiging tao, dito po, yung anak po ng Diyos, siya po ay nagkatawang tao. Bakit po? Last time, nagkaroon po tayo ng Bible Academy. Naalala niyo po ba yung dahilan? Bakit nagkatawang tao yung Panginoong Hesus? Bakit po? Napakagandang bagay po nun. Wala pong nakakaalala? Bakit po nagkatawang tao yung Panginoong Hesus? Malinaw po yun, sinabi po yun. Nagkatawang tao yung Panginoong Hesus, hindi para bayaran lang po yung ating mga kasalanan. Meron pang isang mahalagang bagay. Isa po sa dahilan kung bakit nagkatawang tao po yung Panginoong Hesus, para siya po yung makiramay para po sa atin. Pag-isipan po natin ito. Later po, sige, mas detalyo natin ito pag-iisipan. Pero tandaan po natin, yung Panginoong Hesus, nagkatawang tao po siya para siya po ay makiramay sa mga tao. Later po, mas explain ko po ng maigi. Pero tandaan po natin, bukod sa mga pinapunong pari, isa po ito sa katangian po ni Panginoong Hesus. Siya po ay nagkatawang tao para po makiramay sa atin po mga tao. Kaya mula po sa tatlong bagay po na ito po yung tatlong dahilan, bakit tinawag yung Panginoon na marangal at pinakapunong pari ng lahat ng mga pinakapunong pari. Okay po? Yun po yung sinabi sa verse 14. At sa huling parte po, sabi dito sa verse 14, babasahin po natin, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag. Ano pong ibig sabihin po nito? Yung tinutukoy po dito na dapat po nating panghawakan, ito po yung pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ito pong paghawak, dun po sa pananampalataya po na ito sa Panginoong Hesus, hindi lang po ito yung paghahayag na sumasampalataya ako,
Nararanasan ko si Jesus sa akin pong buhay. Di ba yun po ibig sabihin ng paghahayag o testimony? Pagpapatotoo na atin pong naranasan yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa atin pong buhay. Pero this time, dapat po nating malaman yung ibig sabihin ng hawakan nating matatag ang ating ipinahayag, yung mismo pong doktrina. Makaka-encounter po tayo palagi. May mga Kristyano na akala po natin same ng atin pong pananampalataya. Pero kung uungkatin po natin yung pinakapundasyon, wala po doon yung tamang doktrina. Ano po yun? Yung tunay po na ebanghelyo. Kaya yun po yung isa pong bagay na binabanggit po dito. Pero mula po dito, sa word na hawakan nating matatag ang ating pinahayag, meron po tayong mga bagay na matutunan po dito o mahalagang aral. Sa atin pong Christian life, sa katunayan, meron pong dalawang bagay na dapat po natin gawin para tayo po ay magtagumpay. Alam niyo po yun? May idea po kayo? Hula po, hula po. Suko na po. Try lang po sana. Okay po. Dito po, mula po sa word na hawakan natin matatag ang ating pinahayag, ibig sabihin po nito, sa ating Christian life, may mga bagay na hindi dapat natin panghawakan, kundi dapat nating winawaksi. At the same time, sa ating pong Christian life, meron tayong mga piling bagay na dapat po natin pong pinanghawakan. Unahin po muna natin yung mga bagay na dapat po nating itapon na sa atin pong Christian life. Hebreo po chapter 12. Ito po yung mga bagay na dapat po nating itapon sa atin pong buhay. Hebreo chapter 12 verse 1. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3, 2, 1. Kaya tiyamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling buwibitag sa atin at tumatakbo tayong may pagtatiis sa takbuhang inilalagay sa harapan natin. Ano po yung mga bagay na dapat po nating iwaksi? Yung mga buwibitag po sa atin. Sa madaling salita, ito po yung mic testing. Sa madaling salita, ito po yung mga bagay na buwibitag po sa atin o yung kasalanan. Ipagpalagay po natin sa isa pong takbuhin, gaya po nito. Yan. Kung makikita po natin sa isang takbuhin, ano po yung makikita po natin? Sa isa pong takbuhin, isa po sa key para manalo po sila ng kanilang gantimpala, especially sa mga tumatakbo po ng mga atleta. Yung number 1 na kailangan po nila is una po, dapat magaan po sila. Pangalawa po, mahaba po yung resistensya po nila. Yun lamang po, dalawang bagay lang po. Kaya papansinin niyo po, sa mga atleta, may nakita na po yung tumatakbong atleta na nakabag. Yung 1 kilo pa yung bag, ganon. Parang sinasabi, partida pa. Wala po, di ba? Papansinin po natin, sa suot po ng mga athlete, yung damit po nila, wind resistance. Di po kasi pwede na mahadlangan po sila ng hangin. Isa po yung sa magiging balakid po nila sa pagtakbo. Bukod pa po doon, may suot po silang magaan din na sapatos. Ano pa po? May iba po silang suot? Wala na po, di ba? Yung sunglasses, ano lang po yung pampapogi na lang po yan, pero wala po yung kinalaman sa pagtakbo. Pwede pa siyang matisod po dyan. Pero normally po, basically, sa isang mananakbo, isang wind resistance sa damit, at isa pong maayos na sapatos. Yun lamang po. Tama? Sa atin pong Christian life, dapat po nating malaman, tayo po ay gaya po ng isang mananakbo. Bilang isang mananakbo, ano po dapat yung attitude po natin? Sa atin pong takbuhin, wala pong pabigat. Ayaw po natin nun, di ba? Especially po sa isang grupo, kapag may ginagawa tayong group project, ano sabi? Butaw to. Ganon. Di ba na mamili tayo ng mga kagrupo natin? Kasi nga ayaw natin ng pabigat. Kasi nga wala pong mangyayaring progreso. Tama? Same thing din po sa ating Christian life. Napakalaga po sa atin pong takbuhin, sa atin pong Christian life, yung atin pong tinatakbo, wala pong anumang bitbitin po. Ano pong ibig sabihin po nun? Sa Christian life po natin, dapat po natin matutunan yung simpleng pamumuhay. Parang ganito po. Bilang isang Kristyano, normally po, ito lang po yung schedule po natin sa atin pong buong
buhay. So sabihin natin bahay. Sunod. School or office. Sunod po nito, church. At last po, bahay na. Sa atin pong Christian life, dito lang po iikot po palagi yung atin pong buhay. Kaya sa atin pong Christian life, pansinin niyo po, pagkatapos sa bahay, pagkatapos sa school, meron pa kayo ibang dadaanan. Sa palagay niyo po, makakapunta pa kayo ng church? Hindi na, gagabihin na po kayo. Anong diretsyon yan? Uwi. Same thing din po. Kapag binaligtad niyo po, dadagdagan niyo po yung schedule niyo po dyan, masisira na po yung flow ng inyo pong Christian life. Especially po bilang kabataan, dapat po yung atin pong Christian life, simple lang po. Walang masyadong maraming extra curriculum. Tinawag na kayo matin ng mga contest, pero what I mean po, sa inyo pong Christian life, sa atin pong Christian life, hanggat kaya natin maging simple yung atin pong buhay, nagagawa natin yung role natin sa school, trabaho, then after po nun sa church, then sa bahay, enough na po yun. Kasi po kung meron po tayong idadagdag po mula po dyan, malaki po yung chance, talaga pong masisira yung atin pong daloy ng atin pong Christian life. Ano po yung mga bagay po na yun? Gala dito, inom dito, laro dito, mga ganun pong bagay. Lahat po yun gumugugo lang po ng pag-aaksaya po sa atin pong oras. Kaya sa atin pong Christian life, napakalaga po yung atin pong schedule. Simple lang po dapat. This year po ba, kamusta po yung schedule po natin? Simple lang po o marami pong sideline? Kung marami po tayong sideline, we can't expect po sa ating Christian life na magiging maayos po ito. Ito lang po yung nais po ng Diyos. Simple po yung atin pong buhay. Gaya po ng isang mananakbo. Ano pong suot nila? Simple lang. Isang with resistance sa damit, isa pong komportableng sapatos. Wala na pong iba. Bakit po? Malinaw po sa kanila yung kanilang goal. Sa atin po ba hanggang ngayon, yung goal po natin, yung vision po natin, malinaw pa rin po ba? Mari po sa lalaki po na yan, kaya po siya naka-shades, hindi lang po goal niya manalo, kundi magkaroon ng maraming fans. Kaya meron siyang suot na shades. Parang ganun. Kung meron tayong ibang layunin sa atin pong buhay, posible po yung atin pong Christian life, magiging napakagulo. Magkakaroon tayo ng mispriority. May fellowship, anong gagawin? Pupunta sa kaibigan. May Sunday sermon, anong gagawin sa gabi? Hala, sige, nood ng bagong palabas. Mga ganun pong bagay. May Wednesday sermon, sige, OT ako. Kapag hindi po sa atin malinaw yung atin pong purpose ng ating pong Christian life, sa atin pong buhay, napakarami po natin magiging pasanin. Especially po as a youth, napakarami pong bagay na dapat pong natin pong paglabanan. Kaya nga ito po yung sabi ni Apostol Pablo. Ikalawang Timoteo po, chapter 4. Ikalawang Timoteo, chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 7. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakipaglaban ako na mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Ano pong sabi po niya? Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko na ang aking takbuhin. Malinaw po yung ating Christian life. Ito po yung ay isang takbuhin. Pero ito po, in-emphasize po dito, una pong sinabi dito ni Apostol Pablo, nakipaglaban. Bakit niya po sinabi nakipaglaban? Yung pakikipaglaban po, madali, mahirap. Madali po, mahirap. Mahirap po, di ba? Ibig sabihin po sa ating pong Christian life, magiging napakahirap din po nito. Kaya nga po, araw-araw, tayo po ay nakikipaglaban. Wala po akong narinig na isang patotoo na isang Kristiyano na sabi niya na ang dali ng kanyang Christian life. Ano lagi niyang bukang bibig? Ano ba ito? Ang daming problema. Ang daming stress. Mga ganun pong bagay. Puro kahirapan. Kaya nga po sa atin pong Christian life, kung yung atin pong buhay,
puno ng napakaraming problema, puno ng maraming kalungkutan, congratulations, isa ka pong tunay na Kristiyano. Yun po ay isang natural na bagay para lang mo po sa isang Kristiyano. Dagdag pa po dito, sinabi po na Apostol Pablo, nakipaglaban ako. Di ba pag sa yung salitang nakipaglaban, kung pag-iisipan natin itong maigi, may mananalo at may matatalo. Sinabi po ito ni Apostol Pablo, nakipaglaban po siya. Ano pong ibig sabihin niya? Gusto niya magwagi. Sa pakikipaglaban po, hindi lang po mahalaga skilled tayo, maalam po tayo. Ano pong mahalaga? Yung desire po natin. Kung wala po tayong desire na manalo sa ating pong takbuhin, sa ating pong Christian life, magiging relax lang po tayo, chill lang po tayo. Tama po? Especially po, di ba, sa school, kung naranasan niyo po yun, kasi po ako naranasan ko po mapunta ng Section 1, and nakita ko po yung pagkakaiba ng Section 1 sa ibang section. Sa ibang section, wala silang problema, wala silang kompetisyon. Ano lang sila, basta makapasa sila, okay na sila. Pero pag nasa Section 1 ka, kala mo, lahat ng kaklase mo, kaaway mo. Bakit po? Lahat gustong nasa top 1. Ganun po sa ating Christian life. Ito po ay kompetisyon laban kay Satanas, hindi po sa mga kapatid. Ano pong goal ni Satanas? Maging kulelat po tayo. Maging palakol yung ating grado sa Diyos. Kaya nga po, para po sa bagay po na ito, dapat tayo po ay nakikipagkompetensya kay Satanas. Ano po yun? Magkaroon po ng maganda pong buhay Kristiyano. Wala po ba tayong ganitong pagnanais sa ating pong Christian life? Kasi po kung wala po tayong ganitong pagnanais sa ating Christian life, yung pakikinig ng sermon, yung pag-attend ng fellowship, yung pagbabasa sa Biblia, hindi rin po tayo interesado sa mga bagay po na ito. Kaya nga po sa ating pong Christian life, napakalaga, ano po ba yung desire ng ating pong puso? Ano po ba yung motibo ng ating pong puso? Kaya paulit-ulit ko po itong binabanggit. Bakit po? Doon po ito nagmamatter. Hindi po mahalaga kung yung isang Kristiyano mukhang mahina, mukhang malakas. Kasi po kahit mukhang mahina yung isang Kristiyano, kung meron siyang pagnanais na magkaroon ng magandang Christian life, magkakaroon talaga siya ng magandang pagnanais. Sa kabilang banda, kahit napakaganda ng kanyang Christian life, pero kung wala siyang pagnanais, balang araw, magiging napakapangit ng katapusan po nito. Kaya sa ating pong Christian life, mga kapatid, tandaan po natin, lagi po tayong tumatakbo, lagi po tayong nakikipaglaban. Ano pong mahalaga? Wala pong extra baggage. Dapat po may pagnanais po tayong magwagi. Kung wala po itong mga to, yung ating pong Christian life, magiging stagnant, napaka-passive. Kung hindi po pukpukin, hindi uusad. Yun po yung atin pong magiging buhay Kristiyano. Okay po? Kaya sa ating pong Christian life, lagi po natin ipalala ito pong bagay po na ito. Yun po yung mga bagay na dapat po natin iwaksi. Yung mga pabigat, yung mga bagay na hindi nakakatulong sa ating Christian life. Doon naman po tayo sa mga bagay na atin pong panghawakan. Tingnan po natin, Isaiah po chapter 64. Isaiah chapter 64, verse 7. Babasahin ko po, at walang tumatawag sa iyong pangalan na gumigising upang sa iyo ay manangan, sapagkat ikinuble mo ang iyong mukha sa amin at ibinigay mo kami sa kamay ng aming mga kasamaan. Sabi po dito, na gumigising upang sa iyo ay manangan. Sa ibang translation, mas maganda po, na gumigising o nagsusumikap upang kumapit sa iyo. Ibig sabihin po, unang bagay na dapat po nating panghawakan sa ating pong Christian life, sino po? Yung Panginoon. Siya lang po yung atin pong panghawakan. Sa mga matatanda, lagi po natin ito marinig, tama? Ano pong sinasabi nila? Kapit ka lang kay Lord. Nakakatawa po, di ba? Pero in reality po, bilang isang Kristiyano, yun po yung dapat po natin gawin. Kumapit lang po sa Panginoon. Sino po ba tayo individually? Malakas po ba tayo? May kakayahan po ba tayo? Wala po, di ba? Sa isang iglap, kaya pong bawiin ng Diyos yung atin pong buhay. Ganun po tayo kahina. Kaya nga minsan nade-depress tayo, di ba?
Kasi po, ang dami nating mistakes, ang dami nating failure. Tama po? Kaya nga po para po sa bagay po na ito, dapat po natin panghawakan yung Panginoon. Kung pag-aaralan po natin yung buhay po ng mga Israelita sa Lumang Tipan, napakaraming aral yung atin pong matutunan mula po sa kanila. At isa po sa mahalagang aral na dapat po nating matutunan, yung mga Israelita po, hindi po nila pinanghawakan o hindi po sila kumapit sa Panginoon. Kanina po sila kumapit o umasa? Sa mga Diyos-Diyosan, sa mga makamundo pong bagay. Nung lumayo po sila sa Diyos, ano pong nangyari? Nawala po yung lahat ng biyaya, di ba? Lahat ng pagpapala ng Diyos sa gustong ibigay po ng Diyos sa kanila, nawala po. Tama? Yun po yung resulta ng pagkapit po nila sa mga makamundo pong bagay. Actually po, sa panahon po natin ngayon, same na same po. Bakit po? Tingnan niyo po. Kanino po tayo kumakapit ngayon sa ating pong buhay? O sino yung pinagtutuunan natin ng pansin sa ating pong buhay? Di ba po yung ating pong smartphone? Bakit ko po ito nasabi? For example na lang po sa ating pong mga Kristyano. Kung ikukumpara po yung oras ng paggamit ng cellphone sa Bible, ano po yung mas marami? Cellphone po o Bible? No need nyo na po sagutin. Ako po, nung nagre-reflect din po ako na aking Christian life, di ba po sa phone, na monitor po nito kung gaano ba ito katagal nagagamit, especially yung mga apps na nagagamit mo. Nagugulat ako, na-check ko. Lagpas 2 oras, 3 oras. Kung nagbabasa ako ng Biblia, para mas marami pa yun. Nakakahiya po. Sa atin po, gaano garaming oras yung ginugugol natin para sa Diyos sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikipag-fellowship. Kaya nga po, sinabi ko po sa inyo mga nakaraan, uulit-ulitin ko po kayong tanungin. I-check po natin yung ating Christian life bago matapos yung taon. Kamusta po ba ako? Kanino ko mas nagugol ng maraming oras ko? Sa cellphone ko? O sa mga bagay ng Diyos? Tandaan po natin, yung mga Israelita po, nung hindi po sila kumapit o umasa po sa Panginoon, ano pong naging resulta po ng kanilang Christian life? Wala po. Napakapangit, puro pagkawasak, puro pagsusumpa, puro paghatol. Yun din po yung ating magiging pong buhay kung hindi po tayo umaasa sa Diyos. Kaya nga po sa ating pong Christian life, wala po tayong ibang panghawakan, kundi yung salita lamang po ng Diyos o yung Panginoon. Tingnan pa po natin, Colossus chapter 2. Colossus po chapter 2, mula verse 6 hanggang 7. Basahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3-1. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Sabi po sa verse 7, na nakaugat at nakatayo sa Kanya. Ano pong ibig sabihin po nun? Saan po dapat tayo nakaugat? Sabi po dito, sa Panginoong Jesus. Sa atin pong buhay, dapat po natin panghawakan yung ebanghelyo ng katotohanan. Sino po yun? Ano po yun? Yung atin pong nag-iisang Panginoong Jesus. Bakit po? Habang pinanghawakan po natin itong bagay po na ito, especially po, narinig ko po itong testimony ng isang kapatid, nagkaroon siya ng chance, makasama niya po yung mga hindi ligtas. Then, yung mga hindi ligtas sa kanya pong kasama, mga Kristyano din. Ngayon na nag-share siya ng kanyang patotoo, ano pong sabi ng kanyang mga kasama? Oh, talaga? Ligtas ka na? Paano mo nasabi yun? Paano mo nagarantiya yun? Simple lang po. Alam po kasi natin yung katotohanan. Kaya nung napakinggan ko po yun, sabi ko, talagang totoo, na sa mundo, napakaraming denominasyon ng mga Kristyano, pero wala po doon yung katotohanan. Kaya bilang isang tunay na naligtas na Kristyano, dapat po natin panghawakan ng maigi ito pong ebanghelyo ng katotohanan. Ano pong vision ni Pastor para sa mga sisters ng Ortigas? Sabi niya po last time, di ba? Vision po ni Pastor, kahit mga sisters, kaya po ninyong ipangaral yung session 5, yung gospel po. Hindi yun, brother, ikaw na lang, sab.
Imagine niyo po, nasa hospital kayo, life and death po yung situation nung ligaw na kaluluwa. Ano pong sasabihin niyo sa pasyente? Call a friend po, wait lang po. Hinga ka po muna, patagalin mo po muna. Masasabi po ba natin yun? Hindi po. Kaya nga po, hindi lang sisters, kundi lahat po tayo. Ano pong sabi po ng Diyos? Napakarami na pong aanihin, ngunit kakaunti yung manggagawa. Hindi po ibig sabihin ng manggagawa, pastor ka dapat, evangelist ka dapat. Hindi po. Kanino po ba inaatang yung mission po ng evangelism? Sa lahat ng mga Kristyano, tama? Di ba Matthew chapter 28, verse 18 to 20? Nabanggit po ba din yung salitang evangelist at pastor? Hindi po, di ba? Sabi, ipangaral ninyo, bautismohan ninyo. Ibig sabihin po sa lahat ng mga Kristyano. Yun po yung atin pong mission. Baka yung mission na tinatapos po natin, yung mission sa nilalaro natin. Iba po mission yun. Hindi po yun yung mission po natin. Yung tunay na mission po natin, ito po yung pagliligtas po ng mga ligaw na kaluluwa. Pero magagawa lang po natin yun kung atin din pong pinangawakan yung ebanghelyo po ng katotohanan. Kaya nga po, tinatanong ko po kanina, talaga bang naligtas na po tayo? Kasi po kung tunay tayo naligtas, saka lang po natin yung magagawa. Pero kung meron pa rin tayong pagdududa sa ating Christian life, sa ating pong salvation, hindi po natin yung magagawa. Unahin muna natin yung ating sarili na tayo po ay maligtas. Bukas po yung mga counseling room, maraming kwarto, maraming laptop, para makinig ng recorded Bible seminar. Kailangan po natin panghawakan yung ebanghelyo po ng katotohanan. Okay po? Kaya yun po yung unang bagay. Balik po tayo, Hebreo po chapter 4. Hebreo po chapter 4, verse 15 naman po. Dito po, babasahin ko po, sapagkat tayo mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Dito po pinapakilala po si Jesus na marunong makiramay sa atin pong mga kahinaan. Kanina nabanggit ko na po, di ba? Kaya po nagkatawan yung kinatawang tao yung Panginoong Jesus para po siya ay makipagsimpatya o makiramay sa atin. Ito po na-experience ko po, sabi po ng isang kapatid, maring familiar po kayo kung babanggitin ko po ito. Sabi po niya, ayoko makinig sa encouragement ng mga brothers and sisters. Bakit po? Kasi hindi naman nila alam yung pinagdaraanan ko. Hindi naman nila naranasan yung pinagdaraanan ko. Kayo po, kapag meron kayong pinagdaraan ng bagay, di ba po lumalapit kayo sa mga alam niyo makakaintindi po sa inyo? Yung Panginoong Jesus, kung sinabi niya lang po na siya po ay makikiramay sa atin, pero wala po siyang ginawa, hindi siya nagkatawang tao, maniniwala kaya tayo? Hindi po. Isipin lang natin, kaalaman lang po lahat. Pero bakit po nagkatawang tao yung Jesus? Para siya po ay ganap na makipagsimpatya o makiramay sa atin po. Di ba po, yun po yung normal na response? Hihingi tayo ng advice dun sa taong nakaranas ng advice. Tama? For example po, kapag nakakaranas po tayo ng hirap, sino yung pwede nating lapitan sa Biblia? Kanino pong buhay? Kay Job, di ba? Si Pastor Chen, na-mention niya po to before, kapag nagka-counseling siya, hindi galing sa sarili niyang advice yung ibinibigay niya. Ano pong ginagawa po niya? Halimbawa, itong kapatid na to, may problema siya sa kanyang asawa. Anong sasabihin ni Pastor Che? Ay, kausapin mo sa sister ganito. Naranasan niya rin yung ganyang problema. Tingin ko matutulungan ka niya. Well, totoo po. Tama? Mula po doon, ito pong kapatid na ito, naku-comfort po siya. Bakit po? Alam niya na hindi lang siya yung nakakaranas ng hirap. Alam niya na meron din pong iba na nakakaranas po ng kanyang hirap. Di ba doon po tayo naku-comfort? Yung feeling natin na hindi lang tayo mag-isa, kundi meron pong nakikiramay sa atin. Tama po? Yun po yung Panginoong Jesus. Alam na alam niya po yung atin pong mga pinagdaraanan. Ano pong problema? Hindi po tayo lumalapit sa Kanya. Kaya nga po, bigat na tayo, lumpong-lumpo na tayo, wala na tayong luha na mailuha. Bakit po? Hindi kasi lumalapit sa Panginoon. Kaya nga po, isa sa pinakamagandang bagay na marasa po isang Kristyano, yung umiiyak siya habang nagdarasal. Bakit po? Tunay siya naka-comfort.
Kasi po mayroong tunay na Diyos na buhay. Mayroong Diyos na buhay na makikinig po sa atin. Paano po ba nagkatawang tao yung Panginoon? Saan po siya pinanganak? Sa ospital? Sa pinakamababang lugar po, di ba? Sa sabsaban. Ano po yung itsura ng sabsaban? Puno ng tae, napakabaw, ang dumi. Tama? Ano ba po? Mula po doon, kung pag-iisipan po natin yung word na understand, kung hatiin po natin ito, mayroong word na under, saka stand. Ano po ibig sabihin ng under? Nasa ibaba. Yun po yung Panginoong Jesus. Jesus, understand us. Ano po ibig sabihin po nun? Yung Panginoong Jesus, nagpakamaba siya para tayo po ay Kanya pong maunawaan. Yun po yung Panginoong Jesus. Kaya nga po lahat ng ating po pinagdaraanan, tiyak po, alam na alam din po ng Panginoon. Ganon din po sa atin. Kung sa ating Christian life, meron tayong vision na maging gaya ni Bernabe, na lagi nag-encourage ng mga kapatid, di ba yun po yung pangalan ni Bernabe? Magaling po siya mag-encourage ng mga kapatid. Ano pong susi sa kanyang Christian life? Mapagkumbaba. Kaya sa atin pong Christian life, kung meron tayong vision na makatulong sa mga kapatid, mapaglingkuran yung mga kapatid, ano pong number one requirement? Maging mababa muna tayo sa mga kapatid. Kapag mababa po tayo, anong gagawin natin? Makikinig tayo. Uunawain natin siya. Hindi yung nag-start na yung fellowship, mali yan, ganito yan. Di ba alam mo na yan? Kapag tayo po, lumbay na lumbay po tayo, tapos makakarinig tayo ng ganong kapatid na, di ba alam mo na yan? Dapat di ka na nagkakaganyan eh. Mas masasaktan lang tayo, tama? Ano pong sasabihin nila? Kaya nga ako naipag-fellowship eh. Kasi gusto kong may makinig sa akin. Pag na-experience nyo po yung mga kapatid, sa lahat ng mga kapatid na nakakaranas sa hirap, lagi nyo ito ma-experience. Anong sasabihin nila? Gusto ko yung may makikinig sa akin. Proven tested po yung mga kapatid. Kadalasan po sa isang Kristyano, hindi niya po kailangan ng magandang advice. Ano pong kailangan niya? Magandang tenga na makikinig po sa kanya. Yun po yung binigay ng Panginoon. Nagpakababa po siya, kaya mula po sa mababang lugar po na yon, lagi niya pong pinapakinggan yung atin po mga hinaing sa buhay. Bilang isang tao, meron po tayong isang limitasyon. Pero sa katunayan, yung Panginoong Yesus, ganap po niyang nagagawa yung pakikipagsimpatya sa mga tao. Meron po isang magandang halimbawa, isang pari po sa Biblia, kung saan hindi po niya may pakita yung tunay na pakikipagsimpatya. Si Eli po, unang Samuel. Hindi po si Eli Soriano, okay po, si Eli po na pari po sa Biblia. Unang Samuel po, chapter 1, verse 12 hanggang 14. Babasahin ko po, unang Samuel chapter 1, verse 12 hanggang 14. Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmamasdan ni Eli ang kanyang bibig. Yung tinutukoy po dito si Ana. Ano pong panalangin po niya? Si Ana, gusto niya po magkaroon ng anak. Kaya ano pong ginagawa po niya? Siya po ay nanalangin. Pero sa kabilang banda, nakita po siya ni Eli. Ano pong sabi sa kanya sa verse 13? Si Ana ay tahimik na nanalangin, tanging kanyang mga labi ang gumagalaw, ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Anong sabi sa verse 14? Kaya't sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan ka magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Di ba po nakaka-insulto? Iyak na nang iyak si Ana, lumbay na lumbay siya. Ano sasabihin sa kanya? Uy, lasing. Kapag kayo po, nalulungkot po kayo, iyak kayo ng iyak, bigla sabihin, drama mo naman. Nakaka-insulto po, di ba? Wala pong tunay na pakikipagsimpatya. Parang nandun lang po siya para tayo po ay insultuhin. Tama po? Yun po yung naranasan po ni Ana. Sino po sa Eli dito? Isa din po siyang pare. So ibig sabihin po, bilang isang pare, dapat niya pong tularan yung Panginoong Jesus. Dapat rin siya makipagsimpatya. Dapat niya din po ibaba yung kanya pong sarili. Pero pong ginawa,
Hindi po siya nakipagsimpatya. Ano pong sagot po dito ni Ana? Ngunit sumagot si Ana sa verse 15, "Hindi, Panginoon ko, ako ay isang babaeng lubhang naguguluhan, hindi ako nakakainom ng alak o inuming nakakalasing, kundi aking ibinubuhos ang aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon." Kaya dito natin makikita, bilang isang tao, bilang isang pare, mahirap natin maabot yung kagaya ng ginagawa ng Panginoon. Pero tandaan po natin, hindi po ibinigay ng Panginoon yung halimbawa na magpakumbaba para makipagsimpatya ng hindi natin kakayanin. Ibig sabihin sa ating Christian life, kung ating susumikapin po yung bagay po na ito, atin po itong magagawa. Tama po? Yun po yung malinaw po na bagay. Kaya this year po, mula sa mga fellowship po natin, natanong na ba natin, nagkaroon ba talaga ako ng tunay na fellowship? Na-encourage ko ba talaga yung isang kapatid? O mas marami yung time na naging katitisuran ako? Nakakatakot po maging katitisuran ha? Ano pong warning ng Diyos sa Biblia? Yung gilingan daw, isuot sa kanya at hayaan po siyang lumubog sa tubig. Ibig sabihin, dapat siyang patayin. Na-imagine niyo po ba yung word na makatisod tayo? Baka immune na po tayo. Pero sa Biblia po, yung warning po ng Diyos, yung nakakatisod po, ano pong dapat gawin? Patayin. Hindi siya kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Kaya kung yung ating Christian life po, puno ng katitisuran, mas maigi na lang patayin tayo ng Diyos. Bakit po? Hindi po kasi yung halimbawa na ibinigay ng Panginoon. Ang halimbawa na ibinigay ng Panginoon yung magli-lift up sa bawat isa. Kaya nga po nandito si Bernabe, binigay po ng Diyos si Bernabe. Bakit po? Para atin pong tularan. Tama po? Kaya sa atin pong Christian life, napakalaga po yung word na pakikipagsimpatya. Dagdag pa po doon, kaya kayang gawin ng Diyos yung makipagsimpatya o makirami po sa atin. Bakit po? Siya po yung Diyos ng kaalaman. Unang Samuel po chapter 2, verse 3. Unang Samuel po chapter 2, verse 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. "Huwag na kayo magsalita ng may kapalaluan, huwag lumabas sa inyong bibig ang kahambugan, sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kaalaman at ang mga kilos ay kanyang tinitimbang." Ito po yung patotoo ni Ana. Sino po ba si Ana? Wala siyang mataas na posisyon. Hindi siya mayaman. Siguro baka hindi rin siya maganda. Pero sa pagkakataon po na ito, ano pong patotoo ni Ana? Nakinig yung Diyos sa kanya. Kahit parang wala lang siya, stranger lang siya sa Panginoon, pero yung Diyos, nakikinig siya. Ganun din po sa atin. Yung Diyos po, lagi siyang nakikinig sa atin. Ano pong kailangan natin gawin? Lumapit po sa Diyos. Yun po yung dapat po nang gawin. Lumapit po sa Diyos. Pero kung hindi po tayo lalapit po sa Diyos, wala pong pagtulong na mangyayari po mula po sa Diyos. Balik po tayo, mga Hebreo po, chapter 4. Anong oras po tayo nag-start? Sorry. 6 po, sakto? 6:12. Sige po, balik po tayo Hebreo chapter 4, verse 16 po. Dito po sinabi po sa unang parte, "Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya." Dito po sinabi, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Meron pong dalawang klase ng trono. Trono ng hustisya o ng katarungan at ng biyaya. Yung kautusan po na nasa lumang tipan, ito po yung kumakatawan sa trono ng hustisya. Kaya nga po nung panahon ng mga doon sa Exodo, nung time na ibinigay po yung kautusan kay Moises, ano pong heart ng mga Israelita? Takot na takot po sila. Tama po. Bakit po? Alam nila, kapag tumayo po sila doon sa trono ng sa kautusan, sila po ay makakatulan at pwede pong patayin dahil sa kanilang mga kasalanan. Tingnan po natin, Juan po chapter 1. Juan po chapter 1, verse 17. Babasahin ko po, "Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo." Kung paanong sa lumang tipan, sa pamagitan ng kautusan, ipinapakita ng Diyos yung kanyang trono ng pagiging makatarungan. Nung time na dumating naman po yung Panginoon, dito niya po ipinapakita po yung trono ng kanya pong
biyaya. Bakit po? Sa pamagitan po ng Panginoong Hesus, kanya pong natapos yung kanya pong layunin. Ano po yun? Yung mamatay po doon sa krus para bayaran yung lahat ng ating mga kasalanan. At sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay. Dahil po doon po sa trono ng biyaya, tayo po ay makakalapit. Kaya nga po hanggang ngayon, di ba, ito pong trono ng biyaya po ng Diyos na kaligtasan, ipinapangaral pa rin po. Tama? Ibig sabihin po, ito pong trono ng biyaya po ng Diyos hanggang ngayon ay nananatiling bukas para sa lahat ng mga ligaw na kaluluwa. Yun po yung trono ng biyaya. Ito po ay para sa lahat po ng mga kasalanan. Pero para makalapit dito po sa trono ng biyaya po ng Diyos, ano po ang ating kinakailangan? Yung umasa lang po doon po sa dugo ng Panginoong Hesus, pamagitan po ng pananampalataya. Nakita niyo po, ito po yung ating kaligtasan. Wala pong iba. Ito po yung ebanghelyo ng katotohanan na dapat po natin pong panghawakan. Kaya nga po tayo pong mga born-again Christian, pag-isipan po natin ito. Tama po, lumapit na tayo sa trono ng biyaya, tama? Umaasa tayo sa dugo ng Panginoong Hesus pamagitan ng pananampalataya. Pero po, pagkatapos po natin lumapit po doon, matatag na po ba tayo o mahina pa rin? Mahina pa rin, di ba? Kaya nga po, araw-araw, ano pong kailangan po natin? Lagi po natin lapitan ito pong trono ng biyaya po ng Diyos. Sa katunayan, sa tuwing nahihirapan po tayo, ito po yung pinakamagandang time na mas ma-appreciate po natin ito pong trono ng biyaya po ng Diyos. Kilala po natin si Apostol Pablo, di ba? Sa katunayan po, yung sulat niya po sa 2 Korinto, ito po yung pinaka-nakakalungkot na buhay ni Apostol Pablo. Bakit po? Dito niyo po naranasan yung kahirapan na higit pa po sa kanya pong makakaya. Tingnan po natin, 2 Korinto po chapter 7. 2 Korinto chapter 7, verse 5. Babasahin ko po, sapagkat maging nang kami ay dumating sa Macedonia, ang aming mga katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan, kundi pinipighati sa bawat paraan, sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Ito po yung Christian life natin actually. Ano pong sabi? Ang aming katawan ay hindi nagkaroon ng kapahingahan. Tama po, di ba? Na-imagine niyo po yun, especially kapag may Bible seminar tayo. Mula linggo hanggang linggo, isang mukha yung nakikita natin. Mula linggo hanggang linggo, laging puyat. Mula linggo hanggang linggo, mukhang magkakasakit, mukhang lalagnatin. Tama po, nakakapagod, walang kapahingahan. Especially noong mga nakaraang buwan, yung sunod-sunod yung mission trip. Tama po. Yung iba nga po, hindi na magkaon daw gaga sa schedule, maiwan na yata sa plate eh. Kasi magkakasunod yung schedule ng mission trip. Ganun po tayo kaabala, di ba? Pero sa katunayan po, bilang isang tao, tingin ko po naranasan po natin itong lahat. Kapag napapagod po tayo, kapag pagod na pagod tayo, doon tayo nagiging sensitive. Tama? Naiintindihan niyo po ako, tama? Yung mabilis mainis, yung wala nang gusto makipag-usap, tama? Yung may kanya-kanya ng buhay. Para po sa bagay po na ito, dapat po natin ito ma-overcome. Bakit po? Bilang isang Kristyano, lagi tayo nasa sitwasyon kung saan lagi tayong pagod. Tama po? Kaya nga po para sa bagay po na ito, dapat po natin itong i-overcome. Bakit po? Kapag hindi natin nakokontrol yung pagiging sensitive natin, kapag tayo po ay pagod na, ano pong nangyayari? Lumalabas po yung hindi magagandang salita sa atin pong bibig. At ano pong resulta? Nagkakatisuran. Kalagitnaan ng gawain? Wala. Sira yung unity. Kaya nga po, personally, kailangan po natin itong i-overcome. Bakit po? Normal na tao po tayo, opo. Pero bilang isang Kristyano, lagi tayo nasa ganitong sitwasyon. Kaya dapat po, immune po tayo sa bagay po na ito. Ano po pong sabi? Kundi pinipighati sa bawat paraan, sa labas ay labanan, sa loob ay takot. Ano pong nangyari kay Pablo? Internally, externally, puno po ng pakikipaglaban. Yung flesh, yung mundo, si Satanas. Lahat ng anggulo ng kanya pong Christian life, meron pong pakikipaglaban. Ito po yung atin pong buhay. Tama? Kaya nga sa atin pong buhay, kung titingnan lang natin, ito pong napakaraming kahirapan po na ito, anong konklusyon natin sa ating sarili?
ang hina ko talaga. Lagi akong nagkakamali, lagi akong bumabagsak. Pero sa pagkakataon po na ito, yung Diyos po, talagang tunay po na kinomport si Pablo. Verse 6 at 7, basahin po natin na sabay-sabay, 3 to 1. Subalit, ang Diyos na maaliw sa nalulungkot ay nagpasigla sa amin sa pamagitan ng pagdating ni Tito. At hindi lamang sa pamagitan ng kanyang pagdating, kundi maging sa kaaliwang ibinigay ninyo sa kanya na ibinabalita niyo sa amin ang inyong pananabik, ang inyong kapanglawan, ang inyong sigasig para sa akin, ano pat ako'y lalo pang nagalak. Di ba kapag nag-evangelize po tayo, isa sa pinaka-nakakanlumo pong bagay, yung na-evangelize po natin, matigas ang ulo, hindi naliligtas, tama? Sa loob ng church, ano po yung mga bagay na nagpapabigat po sa atin? Yung mga inaalagaan natin, yung mga mahal natin sa buhay na naligtas na, ang tagal lumago ng kanilang pananampalataya, bumabalik pa rin sa dati nilang bisyo. Di ba po na-encounter po natin to? Ano pong nagiging heart natin? Nade-discourage tayo, napanghinaan tayo ng loob. Minsan nga, kino-question na natin ligtas pa kaya to o hindi? Dito po sa Iglesia pa ng Corinto, alam po natin, di ba, napakarami pong problema ni Apostol Pablo, puro sakit sa ulo, yung binibigay ng mga kapatid sa Corinto kay Pablo. May paghahati-hati, mismong yung biyenan, nakikipagtalik, nag-aaway-away sa pagkain. Tama? Ang sakit po sa ulo ng ganito pong mga kapatid. Pero ano pong naging comfort po ni Pablo? Ano pong naging comfort ng Diyos kay Pablo? Una po, nagkaroon siya ng kamanggagawa. Sino po? Si Tito. Sa atin pong Christian life, yun po yung purpose kung bakit marami tayong kamanggagawa. Hindi para solohin yung lahat ng gawain, kundi para kasama ng atin pong manggagawa, sabay po tayong gagawa ng gawain po ng Diyos. Kaya wala pong Superman dito. Tama po? Bawat isa po sa atin, kinakailangan po ng kamagagawa. Ano po yung pangalawang bagay na naging comfort ni Pablo? Lumago po yung mga kapatid sa Iglesia ng Corinto. Ang saya nito tingnan, di ba? Ito po isa po to sa talagang nagbibigay ng comfort po sa akin. Yung mga kapatiran dati, kasi kung maalala niyo po, before, bago po magkaroon ng high school group, meron na pong college group. And mula po doon sa college group na yon, merong mga brothers and sisters po na nagmula po doon, and hanggang ngayon, nasa church, nagpapatuloy. And kung titingnan ko po yung buhay nila, mula nung sila po ay unang naligtas, hanggang ngayon, sobrang kagalakan ko po yun. Bakit po? Yung iba, asawa na ng pastor, nasa gawain na. Ano pong sabi ni Pablo? Sila ay aking putong. Sila ay aking korona. Kaya sa ating Christian life po mga kapatid, yung mga brothers and sisters, yung mga mukha na yan, na nakikita niyo po sa katabi ninyo, kahit ang sakit nila sa ulo, puro problema, pero kapag nakita niyo po yung paglago po nila, ay magiging proud na proud po kayo. Para po kayong magulang na matutuwa. Bakit po? Ginagamit ng Diyos. Kaya nga po yung mga brothers and sisters po na kasama po natin, hindi lang po sila nandiyan para maging sakit natin sa ulo. Bakit po? Para matrain tayo and at the same time, tulungan po yung bawat isa. Doon po mag-i-start yung pag-ibig. Tama po? Kaya nga instead na i-criticize, bakit ganyan ginawa mo? Diba dapat ganito lang yung sandok, ba't ang dami? Simpleng bagay, lumalaki. Kulang na lang. Sige na nga, sa'yo na tong kanin ko. Grabe ka naman, sandok lang ng kanin eh. Simpleng bagay pinapalaki. Hindi po ganon. Tayo po mga kapatid po, sa mata po ng Diyos, anak po tayo ng Diyos, tama? Bilang isang magulang, ano pong gusto niya nakikita sa mga anak po niya? Nagtutulungan, tama? Nagmamahalan. Ganon din po yung Diyos sa atin. Wala po siya ibang gustong makita sa atin, kundi nagtutulungan sa gawain ng Diyos, nagmamahalan, nag-uunawaan. Kaya nga po mula po sa mga bagay po na ito, yung mga brothers and sisters po na yan, gaya po tayo ng bricks. Ano po, alam niyo po yung bricks, di ba? So ito po yung sa ibang bansa, ito po yung ginagamit nila pang tayo ng bahay. So parang ganito po siyang bato, tas kulay maroon siya, maroon or orange, gano'n na matingkad na orange. Pag gumagawa po sila nun, sa palagay niya po, pare-parehas po yung sukat o hugis nito. Magkakaiba po, di ba? Ganon din po sa ating Christian life.
Para mabuo po si Kristo po sa atin, sino pong kinakailangan po natin? Yung mga brothers and sisters din po. Yung mga brothers and sisters din po yung bubuo sa atin. Paano po? For example, meron ka pong isang kapatid, yung katabi mo po, lagi ka pong inaaway, lagi ka pong tinitisod. Pero hindi mo po alam, ibinigay po siya ng Diyos para saan po? Para matuto po tayong magmahal. Tama po? Kapag ganun po laging kapatid, wala po tayong ibang choice. Hindi yung papalayasin na ng church yun. Ito, dapat lahis na to ng church eh. Hindi po ganun. Ano pong kailangan natin gawin? Mas mag-pray pa tayo sa Diyos na matutunan natin siyang mahalin. Tama po? Yun po yung kalooban ng Diyos. Yan po yung dahilan bakit tayo mayroong mga brothers and sisters. Kaya nga po sa loob ng church, hindi po pwede yung mahihayin o introvert. Kung introvert po tayo, ako din naman po, dati, hindi ko po na-imagine sa sarili ko po, natatayo po ako sa maraming tao. Kaya unang kanta ko po sa retreat center, hanggang lalamunan ko po ng hangatog. Kasi never ko po na-imagine natatayo sa harapan ng Diyos. Pero dahil sa kalooban ng Diyos na dapat kong mahalin yung mga brothers and sisters, kailangan ko gawin yung kalooban niya, in-overcome ko yung pagiging mahihain ko, yung pagiging introvert ko. Pero wag naman tayo masobrahan. Yung tumatawa na kahit wala naman nakakatawa, iba na po yun. Yung nagdadaldalan kahit may sermon, iba na po yun. Hindi po yung ganyan ibig ko sabihin. Balance po. Naintindihan niyo po ako? Yun po yung maging kailiwan ni Pablo. Nagkaroon siya ng kamanggagawa, at the same time, yung mga brothers and sisters, naging comfort po niya. Bakit? Lumalago po sila. Okay po? Tingnan po natin mga awit po, chapter 94. Awit chapter 94, verse 18 to 19. Babasahin ko po, nang aking sabihin, ang aking paa ay dumulas, o Panginoon, alalayan mo ako ng iyong pag-ibig na wagas. Kapag sa aking puso ay maraming pag-aalala, ang iyong mga pagaliw ay nagpapasaya sa aking kaluluwa. Ito po yung puso ng Diyos. Kailanman, hindi niya po ninanais na tayo po ay bumagsak sa atin pong buhay Kristiyano. Kaya nga po sa tamang pagkakataon po lagi ng Diyos, ano pong ginagawa po niya? Ibinibigay niya po yung tunay na kaaliwan. Bakit po? Doon natin mas na-appreciate yung tulong ng Diyos. Tama? Kapag bigat na tayo, kapag wala na tayong ibang maasahan. Kaya nga sa ating Christian life, kapag may iba tayong inaasahan, ano pong ginagawa ng Diyos? Inaalis niya po ito. Bakit po? Para humigit lang na umasa sa Diyos. At kapag nangyari po yun, tuwing tutulungan po tayo ng Diyos, tuwing mararanasan po natin yung biyaya po ng Diyos, yung pag-aalaw ng Diyos, lubos po tayong nako-comfort. Tunay na kapayapaan yung atin pong natatanggap. Okay po? Kaya po sa ating Christian life mga kapatid, yung trono ng biyaya po ng Diyos, ito lang po yung dapat po natin laging puntahan o lapitan. Hindi po yung bahay ng kapatid. Okay po? Yung trono lang po ng biyaya ng Diyos. Hindi po yung ibang brothers and sisters, hindi po yung ibang tao. Kasi po, may time, nagiging ganito yung heart natin. Dahil nasanay tayo, na lagi tayong tinutulungan nito, ng ganitong kapatid, ano nangyayari? Imbes sa Diyos na tumingin, sa kapatid na tumitingin. Kaya ano nangyari? Kapag wala nang maibigay na tulong yung kapatid, natitisod tayo. Nadi-discourage tayo, nadi-disappoint tayo. Bakit po? Yung heart kasi natin, sa kapatid na umaasa, hindi na sa Diyos. Kaya hindi ko naman sinasabi na huwag humingi ng tulong sa kapatid, pero dapat po sa puso po natin, kung makatanggap man tayo ng tulong sa ibang mga brothers and sisters, isipin po natin, ito po ay galing sa Diyos. Bakit po? Yung Diyos po nasa bawat isa. So ibig sabihin, minsan po, ipinapadaan talaga ng Diyos yung kanyang tulong sa mga brothers and sisters, pero hindi lahat ng pagkakataon. Dapat po na malinaw sa heart natin, pag nakatanggap tayo ng tulong, ito po ay galing sa Diyos. Yun po yung tamang puso. Okay po? Balik po tayo, Hebrews chapter 4. Kasi malapit na po matapos. Chapter 4 po, verse 16. Sa last part po, sabi dito, sa unang parte, sabi po dito, kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Alam niyo po yung kwento ni Esther, tama?
Ano pong pinaka-climax ng buhay ni Esther? Kailangan po niyang lumapit sa hari para matulungan po na mailigtas yung kanyang sambahayan. Pero ang conflict sa time na yon, kapag yung reyna hindi pinapatawag ng hari, tapos lumapit siya sa hari, ano pong mangyayari? Papatayin siya, tama? Kaya ano pong sabi niya? Ano yung tumatak sa atin na sinabi po niya? If I perish, I perish. Noong unang panahon, totoo po yun. Yun po yung nangyayari sa mga sistema po ng kanilang bansa ay monarchy. Yung mga hari at reyna po yung namumuno. Kapag hindi pinapatawag ng hari yung reyna, tapos lumapit yung reyna, papatayin po talaga po siya. Pero yung Diyos po, sino po siya? Siya po yung hari ng mga hari. Pero ano pong trono? Yung meron po yung Diyos, yung trono ng kanya pong biyaya. Kaya ano pong sinasabi niya po dito? Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Tama po? Kaya, ito po yung tanong. Anong hari yung nakaupo po? Anong klase ng hari yung nakaupo po sa trono ng biyaya? Ito po, kinuha ko po sa part po, sa isa pong sermon ni Pastor Charles Spurgeon. Check nyo po. Sabi dito, what king sits on the throne of grace? Sabi po dito, this throne is where the King of Kings sits. Therefore, we must approach with humility and reverence. This throne is occupied by the King who has the greatest grace. Therefore, my mistakes and sins are forgiven, so I go forward with confidence. And on this throne sits the King who loves me. Therefore, I go forward with godly joy. And on that throne sits the Almighty King. So let us go forward with all our expectations. At last po, and on the throne sits a king who never lies. Therefore, we go forward with confidence about the answers of our prayer. Yan po yung hari na nakaupo po sa trono ng biyaya. Kaya nga po sinasabi po dito sa Biblia, dapat po tayong lumapit sa trono ng biyaya ng may katapangan. Yung ibig sabihin po, kung paano po natin ito gagawin, ito po is pamagitan po ng pananalangin. Literally po, hindi po natin nakikita yung trono ng biyaya. Pero paano tayo makakalapit sa Diyos? Through prayer. Tama po? Yung prayer po, ito po yung pakikipag-fellowship sa Diyos. Ibig sabihin, paglapit po sa Diyos. Kaya sa atin pong buhay, kamusta po yung ating pong prayer life? Kung gaano tayo katagal nananalangin, ganon din po tayo kadalas lumalapit sa trono ng biyaya. Ganon din natin kadalas nararanasan yung hari po na nakaupo po sa trono ng biyaya po na ito. Kaya nga po, to summarize po, lahat ng pinag-aralan po natin, yung Panginoong Hesus, siya po yung pinakapunong pari na walang kasalanan at may ganap na pakikipagsimpatya sa lahat ng atin po mga kahinaan. Kaya bilang mga mahihina pa sa atin pong pamumuhay bilang isang Kristyano, anong kailangan po natin gawin? Lagi tayong lumapit dun po sa trono ng biyaya po ng Diyos kung saan naisagawa sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus. At mula po doon po ibibigay po ng Diyos yung hindi niya po naubos na biyaya. Kaya I hope, brothers and sisters, this year ng 2024, nakatanggap tayo ng lubos na biyaya po ng Diyos. Pero ito po ay nagmamatter lang po kung gaano tayo kadalas lumapit dun po sa trono ng biyaya po ng Diyos. Pero po dito po, sinasabi sa Biblia, dapat po tayong lumapit na may katapangan. Ibig sabihin, may pagnanais, may galak, na-excite. Yun po dapat yung heart po natin. Okay po? Kasi po kung hindi tayo lumalapit sa ating Christian life, simple lang po yun. Baka nagmamataas na po tayo. Kaya I hope, brothers and sisters, sa pamagitan po ng salita po ng Diyos, mas pagbulay-bulayan po natin kung ano po ba yung katayuan po natin sa harapan po ng Diyos. So hanggang dito lamang po. Maraming salamat po.